Ito, pag-usapan na natin, ha? Ito. Po lamang ay atin na namang iboboto ang mga bagong pinuno ng ating bansa at ang desisyon na ito ay mabigat. Bilang Pilipino, muli tayong kakatok dahil may kanikanya tayong saloobin. Pero ang kasinungalingan na paulit-ulit na bilang banatbay, anchor din siya ng ngayong gabi, hindi lang yan, magiging taga-kalma nyo rin ako. Pero sana wag kong i-avail yan. O, eto na. Ready na ba kayo? Ready na ako. Bigatin ang mga panauhin natin ngayong gabi. Una yan, ang veteran newspaper, editor at trustee ng Center for Media Freedom and Responsibility, Ginoong Berhel Santos. Nandito rin ang Associate Professor of Journalism sa UP Diliman at ang convener ng Kontadaya na si Professor Danilo Araw. Ito naman ang mga katapat nilang influencers. Si Orion Perez Dumdum, dating OFW sa Singapore, principal co-founder at lead convener ng Correct Movement at dating first runner-up ng Battle of the Brains. Orion? Kakaipuin naman niya si Brian Cristobal o mas kilala sa social media bilang Banatbay. Anchor din siya ng SMNI. Banatbay! Bukod sa mga influencers at journalists, kasama rin natin ang mga bigating panelists na maikinig at magtatanong mamaya. Kabilang dyan si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Nariyan din ang dating Press Secretary at Presidential Spokesperson, Martin Andanar. Panelist din ang Chairman ng Political Science Department ng University of Santo Tomas na si Professor Dennis Coronacion. O, Corina, balik sa'yo. Salamat, Alex. Bago simulan ang ating harapan, narito ang mga dapat nating tandaan. Una, pwede ang notes pero bawal ang gadgets at visual aids. Pangalawa, stay on topic, huwag pag-usapan ang mga taong wala dito. Parang mahirap yata yun, pero susubukan natin. Pangatlo, bawal ang bastusan, respeto na lang sa bawat opinyon. At pang-apat, sumunod na lamang po sa oras para lahat ay makapagsalita. Mga guest, para masigurong sumusunod po tayo sa oras. Ayan. Ngayong alam na natin ang house rules, simulan na po natin. May 2 minuto ang ating mga guest para magpakilala at ihayag ang kanilang mga posisyon tungkol sa fake news. Kanino nga ba dapat makinig at magtiwala? Paano ba natin matutukoy ang totoo sa hindi? At bilang Pilipino, anong ambag mo laban sa fake news? Okay? Unahin natin pakinggan si Ginoong Berhel Santos. Magandang gabi sa lahat. Alin nga ba ang mas nararapat mapaniwalaan? Ang mainstream media o traditional media, yung mga pahayagan at magazine, broadcast stations, online news sites, o ang social media, yung mga bloggers. Pero teka, bago maniwala, mag-isip muna. Magtanong. Ngayon, kapag anumang kaiisip, anumang pagtatanong ang gawin ay hindi pa rin maliwanagan ng husto para makapagdesisyon, sa mainstream media na lang makinig. Bakit? Ang social media ay isang discarding pang-individual. At dahil dyan, mas madaling ma-co-opt, mas madaling maangkat. Huwag na natin sabihin mas madaling mabili. Sa kabilang banda, ang mainstream media ay binubuo ng mga organisado at rehistradong grupo ng mga miyembro nagdaan sa angkop na pagsasanay at pagsusulit at nagdaraan pa rin sa tuloy-tuloy na pagsubok habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Mga profesional na mamamahayag yan. Ang impormasyon, balita, opinyon na galing sa social media ay hindi dumaan sa isang subok na sistema ng pagsusuri. Di tulad ng mga nanggaling sa mainstream media
na sinala munang mabuti bago ibahagi sa madla. Sinalang daw. Pero bakit ang dami niyong mali? Sinalang niyo talaga. Dumaan kayo sa proseso. Paulit-ulit yan eh. Proseso, dumaan kayo. Bakit kayo naglalabas ng mga maling balita? Mga fake news? Diba? Halimbawa na nga lang po niyan yung doon sa nagsik ng asylum si Pangulong Duterte. Bakit lumabas yun? Nakala ko ba dumaan sa siksik liglig na na pag-aayos o pag-verify? Bakit di nyo na-verify yun? Anak ng wewe, oo. Itinama ang mali, nilinaw ang malabo, siniguro na ang bawat pahayag ay hindi lamang makatotohanan, kundi walang dahilang pagdudahan. Ang sistemang ito ay bahagi ng mga pamantayan na ni-refine, inayos ng husto sa loob ng isang napakahabang tradisyong universal. Dito lamang sa puntong ito, maliwanag na kung sino ang alin ang mas nararapat paniwalaan. Maraming salamat po. Ginoong Vergel Santos. Sa panig naman po ng influencer Grabe, haba ng niya, no? Nabot ang 2 minuto. Ang sinabi lang naman niya, ang mainstream media ay dumadaan sa matinding pagsusuri bago lumabas. Tapos na, yun lang yun eh. Ang haba pa na sinabi mo, tay. First, tawagin naman po natin si Ginoong Orion Perez Dumdum. Okay, ako po si Orion Perez Dumdum, dati akong OFW sa Singapore, kaya iniidolo ko po itong si Lee Kuan Yew at uunahin ko po kanyang boses. The Philippines press enjoyed all the freedoms, but they failed the Filipino people. Naku po. A wildly partisan press Naku. helped Filipino politicians to flood the marketplace of ideas with junk and confused and befuddled the people so that they could not see what their vital interests were in a developing country. Malinaw po ang kondemnasyon na ginawa ni Lee Kuan Yew sa press ng Pilipinas. Ito po yung press na sinatawag natin ngayon, mainstream media. Marami po talaga ang mga pagkukulang sa mainstream media dahil paminsan meron talagang bias. Ang bias na ito ay lumalabas dahil paminsan hindi naiimbita ang ilang mga eksperto na may kakaibang sinasabi sa mga paborito nila. Pero ako rin po ay actually sa totoo lang ay hindi sumasang-ayon talaga dito sa proposisyon na kinakailangang ipagsabong ang dalawa dahil madalas nangyayari na may mga taong galing sa mainstream media ay meron ding social media presence. Sila rin ay actually social media influencers. Merong iilan na galing sa social media na later on ay naging tinatawag nating mainstream media anchor, katulad ng isa nating kaibigan na si Richard Heydaran. Alam kong ayaw niyang sabihin yung mga pangalan, pero katotohanan po ito at wala po akong sinasabing masama, di ba? So, kumbaga, Yari na. Galit na siya kay Heydaran. Ito kasi si Heydaran takot na takot dito kay Orayon humarap eh. Yeah? Ewan ko ba bakit takot na takot to kay to si Heydaran kay Orayon, where do we draw the line? Right now, ako po, so-called social media person, nandito tayo ngayon sa mainstream media. So, ganun. Meron akong mga dating nasulat na na-feature ng the late Carmen Pedrosa sa kanyang PhilStar column. So, naging mainstream media po yung ilang mga sinasabi ko. So, yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ginoong Dumdum. Medyo naguluhan din ako doon. Sunod naman si Ginoong Danilo Araw. Kontradayang pagbati sa lahat, maliban na lang sa mga nagpapakalat ng pekeng balita. Sana po'y masarap ang ulam ninyo, maliban na lang sa mga nagsisikmurang maging bahagi ng kadiliman at karahasan. Sino ba ang dapat paniwalaan? Hanggat idinataguyod niya ang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan, dapat lang na ituring na mapagkakatiwala ang daluyan ng impormasyon ang periodista, ang vlogger, influencer, content creator at iba pang terminong tumutukoy sa kanyang gawain. Sige, isama na rin natin ang terminong concerned citizen. Sa loob at labas ng akademya, minsay naririnig natin ang terminong hyper-partisan vlogger or hyper-partisan content creator.
Ito yung tumutukoy sa ilang nag-iyakang individual sa isang pagdinig sa kamera dahil nahirapang ipagtanggol ang mga sinulat nila, bagamat pwede ring sabihing medyo napasobra ang panggigisang nakuha nila mula sa ilang kongresista. Tandaang ang ilan sa kanila ay content creator na nagpo-post sa social media, pero sila rin ay maituturing na periodista batay sa kanilang trabaho bilang patnugot o kolumnista. Sa atin pong paksa ngayon, malinaw na hindi natin dapat pag-awayin ang periodista sa isang panig at mga content creator sa kabila dahil mas usapin ito ng pagiging mas kapani-paniwala batay sa pagyakap sa katotohanang nakukuha lamang sa malalimang pananaliksik, lalo na ang atensyon sa detalye at pakikisalamuha sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na ang mga nasa laylayan. Masarap kaya ang ulam ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na sa social media? Malamang na hindi, pero patikim pa lang ito. At dahil nag-aral ako sa Alemanya, may 10 segundo pa ako. Salamat. Grabe, no? Yung punto lang naman din niya is halos parang sinasabi niya ang importante yung sinasabi, hindi yung nagsasabi. Parang ganon, ya? Maraming salamat. Maraming salamat sa ekstrang oras at segundo, Ginoong Araw. Ayan. At panghuli, Ginoong Banat Bay. Naku, sino ba yun? Hayop na yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Kapal na mukha niyang hayop na yun, ha? Una sa lahat, bago ko po sabihin yung sa tingin ko may mali, ay mali po muna yung pangalan ko. Hindi po Brian, Byron po. Kayo ang biktima ng fake news. Nabiktima kagad ako ng fake news. Ang bira, oo. News 5, parang ba't ganun? Biktima kagad ako ng fake news. Pangalawang sa tingin kong mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan. Ang mainstream media ba o ang mga influencer? Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi. Hindi kung sino yung nagsabi. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Pantay! Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJC Siege. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon. May baril ang mga pulis na pumasok doon. Ako po, naandun. Nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Ang tanong ay ito. Bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po. Naku po, patay ka dyan, Banat Bay. Mag-iinit ang puwet ni Aling Claire sa sinabi mong yan. Kasi ikaw kagad, nagaganyan ka na kagad, Ay, sus. Maiinit ang puwet niya dyan. Yung amo niya, nadali. Maraming salamat, Ginoong Banat Bay. Ayan. Mas paiinitin pa natin ang ating balitaktakan. Head-to-head round tayo. Walang atrasan, walang iwasan, at walang iwanan. Yeah. Magbabalik ang manindigan. Patay.